Igan, balak ituloy ng grupong piston ng 3 araw nilang tigil pasada sa kabila ng pakiusap ng LTFRB na putulin na ito ngayong araw. Ayon naman po sa MMDA, 11 rutang apektado sa Metro Manila pero hindi raw na-paralyze ang transportasyon. Saksi si Maki Pulido. Imbes na manibela, placard ang hawak ng mga tsuper sa monumento sa Caloocan. Panawagan nila. Ibasura! Hindi pesang sahot trabaho at karapatan! Ibasura! Ngayon ang unang araw ng 3 araw na tigil pasada ng grupong piston. May umasa na lang sa libreng sakay pero meron ding nag-ride sharing app na lang para makarating sa paroroonan kahit medyo mahal ang pamasahe. Naka-budget na kasi ako per day. So yung budget ko per day, instead of gawin kong breakfast, binabayad ko. Hindi naman kami tutol sa modernization. Ang tutol lang namin, tutol kami lang sa kami isakop sa corporation at saka kooperatiba. Mawalan kami ng hanap buhay. Giit naman ng LTFRB, kailangan talagang magbuo ng kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Sa pagharap kanina ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III at Piston President Modi Floranda, pakiusap ni Guadis putulin na ang transport strike at pag-usapan na lang ang mga pwedeng hakbang. Sana alang-alang sa bayang Pilipino, baka pwedeng igsian na ho nila yung kanilang strike. Paisa-isa ho, yung mga hinihingi ho nila, isa-isahin ko hong pag-aaralan. Pero wala raw nakikitang dahilan ng piston para hindi ituloy ang strike. Pangunahing hiling ng piston na iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney driver at operator sa mga kooperatiba o korporasyon. Tutuloy natin ang 3 araw na pagkilos upang ipabot kay BBM yung fundamental na suliranin na dinaranas ng ating mga driver at operator. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta ang apektado ng tigil pasada. Ito yung mga ruta sa Manila, Muntinlupa, Alabang, Parañaque, Las Piñas at Quezon City. Kaninang uwian, pahirapan ang pagsakay ng ilang pasahero sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Gayon din sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Pero sa kabuuan, ayon sa MMDA, normal ang takbo ng pampublikong transportasyon. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon. Gayunman, nag-anunsyo na rin ng UP Manila na online muna ang kanilang klase bukas dahil sa transport strike. Bukod sa Metro Manila, nagtipon-tipon din ang nasa 200 tsuper na miyembro ng Starter Piston sa Laguna. Kumasa rin sa tigil pasada ang ilang transport group mula sa probinsya ng Albay. Meron din namang ibang hindi sumama sa protesta at bumiyahe pa rin sa Quezon City Circle at East Avenue. Samantala, patuloy namang inaayos ng DOTR ang implementing guidelines ng PUV Modernization Program para sa kapakanan ng mga jeepney driver at operator. Naipaliwanag na rin daw nila sa mga grupo ng tsuper at mga maling akala tungkol sa umunoy mataas na presyo sa pagbili ng modern jeep at ang inaakalang bigla ang pagkawala sa mga lumang jeep. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang biyahe sa Amerika para sa APEC Summit at iba pang aktibidad. Isa sa mga sinagot na issue ni Pangulong Marcos sa kanyang pagpunta sa Amerika ang ugong ng impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Marie Zumali. Bago umuwi si Pangulong Marcos mula sa kanyang halos 1 linggong pagbisita sa Amerika, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ugong na impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. Kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na lider sa isa't isa? Excellent. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. Ayon pa kay Pangulong Marcos, may ideya siya kung sino nagpapasimuno ng ugong.
These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Umugong ang usaping impeachment nang sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitya ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin ng impeachment. Premature pa rin po yan, at wala naman din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganong informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko doon sa mga usapan. Pero nothing serious. Hindi naman siguro involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. I don't know your sources. There's nothing in the offering, nothing in the agenda, nothing filed. No news of that. Sa pagbabalik bansa ni Pangulong Marcos, dala niya ang $672 million na investment pledges mula sa partisipasyon sa APEC Economic Leaders Meeting at iba pang aktibidad. Our discussions were, of course, very productive with innovation, resilience, sustainability, and inclusiveness. Bago umuwi, nagpunta siyang Hawaii, kung saan binanggit niya ang pangangailangan ng Pilipinas sa suporta ng Amerika at iba pang kaalyado sa pagbabantay sa West Philippine Sea. The increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world. So as to be able to come to some kind of resolution and to maintain the peace. I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Palapit na rin daw ng palapit sa loob ng ating exclusive economic zone ang mga lugar na pinag-iinteresan ng People's Liberation Army. The nearest reefs that the PLA have started to show interest in terms of slowly using these atolls, these shoals, as a basis for building. Basis really is what they are approaching have come closer and closer to the Philippine coastline, and the nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coast, and this is an evolving situation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Update naman sa gasolinahan sa Quezon City na isinara ng mga otoridad dahil sa masangsang na amoy. Idineklara na ng mga otoridad na cleared at ligtas ang lugar. Saksi si James Agustin. Mag-alas 8 ngayong gabi nang tinanggal ang mga kordon sa gas station na ito sa Visayas Avenue, Quezon City. Nadaraanan na rin ang katabing kalsada na pansamantalang isinara simula kaninang umaga. Rumisponde ang BFP at QCDRMO matapos makaamoy ng tila gasolina ang mga residente mula pa raw kahapon. Masakit to dito. Dito ho masakit sa lalamunan kasi nag-ano na raw ho sa mga drainage. Parang nahihilo ako po dun sa amoy. Tapos, opo, pati lalamunan po masakit. Idineklara ngayong gabi na cleared at safe na ang lugar matapos na matanggalan lamang diesel at gasolina mula sa 3 storage tank ng gas station. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang pamunuan ng gas station. Pero ayon sa isang empleyado, dinala muna ang mga produktong petrolyo sa kanilang depot sa Pampanga. Bago yan, ayon sa QCDRMO, nagsagawa ng gas test sa lugar. Tap ang BFP ng DNR to conduct a gas test. That is to determine if dangerous pa ba yung level ng fumes in the areas. As far as I know,
i-cordon yung area. It is already declared clear to the nearby residents and motorists. Nagsasagawa pa ng imbestigasyon ng BFP. Naka-standby rin ang isang fire truck sa gas station. Sinimulan na rin ng contractor ng gas station ang pagsasagawa ng leak test. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Mga kapuso, tuluyan ang nawala yung low pressure area na minomonitor sa silangan ng Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Pero may bagong cloud cluster o kumpol ng kaulapan na naman na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan yan sa bahagi ng Sulusi, malapit po yan sa bahagi ng Palawan. Ito po nakikita nyo, mga makakapal na kaulapan po yan at sabi ng Pag-asa, may chance sa itong ma-develop bilang isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy nating tututukan. Posible po itong magpaulan at kasabay pa rin ng pag-iral nitong shear line, ganun din ng hanging amihan na yung northeast monsoon, pati na rin ng localized thunderstorms. Base nga sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas. Dito yan sa Cagayan Valley, Cordillera, ganun din po sa Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. May mga matitinding ulan na posibleng magpabaha, kaya naman doble ingat para sa mga residente po natin dyan. Sa Metro Manila naman, magbitbit pa rin ng payong kung lalabas po ng bahay para po pananggayan sa init at ganun din panghanda sa posibleng pag-ulan. Halos maghapon naman ang pag-ulan, dito po yan sa Western Visayas, ganun din dito sa Cebu, Bohol at ilang bahagi ng Samar and Leyte provinces. Sa Mindanao naman, umaga pa lang may pag-ulan na, dito yan sa Sulu Archipelago at ganun din sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Soc-Sargen. Pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na po ang posibleng ulanin. May heavy to intense rains pa rin, kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Samantala, dahil pa rin sa hanging amihan, may gale warning sa ilang bahagi po ng Luzon at ganoon din sa ilang baybayin ng Visayas. Ibig sabihin po niyan ay magiging maalon at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. At eto naman, palamig na rin ang palamig ang panahon, lalong-lalo na po sa Luzon. Kanina naitala ang 13.4 degrees Celsius. Diyan po yan sa Baguio City. Lowest yan so far ngayong amihan season. Sa Benguet State University, 13.9 degrees Celsius. Habang dito naman sa Basco, Batanes, 17.8 degrees Celsius. 19.5 degrees Celsius naman ang naitala sa Lawag City, Ilocos Norte at ganun din sa bahagi ng Tanay, Rizal. Pero mga kapuso, asahan pong mas lalamig pa sa mga susunod na buwan habang lalo pang lumalakas ang hanging amihan. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi man nakuha ni Michelle D ang corona, very proud naman siya sa kanyang bagong natagpuang friendship sa Miss Universe competition. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Laban kung laban ang energy ni Michelle D sa Miss Universe 2023 competition last weekend. Bigo man maiuwi ang corona, iuuwi naman ni Michelle ang pride ng bansa, pati ang kanyang newfound sisterhood. Pinusuan ng netizens ang power duo friendship nila ni Miss U first runner-up at Miss Thailand, Antonia Porcel. Kwento ni Michelle, ang shared moment nila ni Antonia on stage ay example ng genuine friendship and camaraderie. Hindi rin maitatago ang closeness ni Michelle at newly crowned Miss Universe na si Shanice Palacios ng Nicaragua. Very kind-hearted and warm daw si Shanice at deserve niya rin ang corona. Damang-dama naman ang suporta ng mga kaibigan ni Michelle dito sa Pilipinas. I just wish we got the chance to hear her answer a question kasi alam din nating lahat kung gaano siya katalino. Full support din ng Pinoy fans kay MMD nang manalo siya sa fan vote, Spirit of Carnival Award at Voice for Change para sa kanyang advocacy na autism awareness. Maging ang Pulitzer Prize-winning journalist na si Ronan Farrow, bet din si Michelle. Inakala rin ng runway and pageant coach na si Lou Sierra na makakapasok si Michelle sa top 5. Sabi naman ni Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup, it's so hard kasi to speculate. We don't know how the selection process works. Pero para kay Michelle,
kahit hindi ako nakahawak ng microphone, I hope that all of you know that if I did, I would have come prepared. Yung goal ko naman is malaman nyo na ginawa ko yung best ko on that Miss Universe. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carambel ang inyong saksi. Nakisaya ang cast ng Encantadia Chronicles Sangre sa 2023 Manila Pop Culture Convention itong weekend. Ibinahagi ng cast na sina Faith De Silva, Angel Garjan, Kelvin Miranda at Bianca Umali kung ano-ano ang dapat abangan para sa kanilang mga karakter. Ipinasilip na rin ang teaser ng Sangre. Dumating din sa Manila PopCon ang Japanese One Piece star na si Makinyu. Dream come true raw para sa kanya ang role na Zoro sa One Piece. Ngayong gabi naman, ginanap ang kanyang Closer to You fan meeting. Binuksan na kanina ang kauna-unahang esports laboratory at arena na nasa loob ng isang universidad. Yan ang esports arena ng Lyceum of the Philippines University sa Maynila. Ditong 2021, inulunsad ng LPU ang kauna-unahang BS Esports sa Philippine Academy. Para sa mga gustong pumasok sa karera ng production at management sa esports at sa mga may husay sa pagdidisenyo ng mismong laro. Ayon sa LPU, importante ang hands-on na pagtuturo. Suportahan din daw sana ng mga magulang ang kanilang mga anak sa karera kung saan mahasa ang kanilang galing. Igan, 35 araw na lang, Pasko na. Matapos mahinto dahil sa COVID-19 pandemic, nagbabalik po ang Paskuhan sa lungsod ng Mandaluyong na labis na ikinasaya ng mga residente. Saksi si Dano Tingkungko. Sabay-sabay na pinailawan ang higanting Christmas tree at mga parol sa Mandaluyong. Simbolo ito ng pagsisimula ng Paskuhan sa lungsod. Bukod dyan, meron ding stall sa loob ng City Hall na swak sa mga gustong bumili ng pangregalo. At kung magutom, meron ding food stalls na maraming pagpipili ang pagkain. Sa Albay, instant tourist attraction ang nagniningning na 3 kilometrong pailaw, kaya ang mga residente G sa pag-selfie rito. Tampok naman sa Taysan, Batangas ang Belen na gawa sa recycled plastic bottles. Sa tabi ng Belen, may 10-foot Christmas tree din na may palamuting parol at Christmas lights. Dinagsa naman ang Tunnel of Lights at Garden of Lights na bida ang makukulay na bulaklak. Enjoy naman ang mga residente na todo picture sa iba't ibang Christmas decorations. At ang paggawa naman ng parol umabot hanggang sa Manhattan, New York. Dahil ito sa isang Filipino community na nais ipagmalaki ang tradisyon ng mga Pinoy tuwing Pasko. Kaya mga sumali, game na game bumuo ng kanya-kanyang style ng parol. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Not just one, but 10 awards ang naiuwi ni Taylor Swift. Para yan sa Billboard Music Awards 2023. Nakuha ni Taylor ang Top Artist, Top Female Artist at Top Selling Song. Chart Achievement Award naman ang ibinigay kay Mariah Carey para sa kanyang song na All I Want for Christmas Is You. Top Global K-pop Artist naman ang New Jeans. Habang Top Global K-pop Song naman ang 7 ni Jungkook ng BTS. Ang Blackpink naman itinanghal na Top K-pop Touring Artist. Ang Top K-pop Album naman ang 5-star ng Stray Kids. Pretty na? Aba, witty pa. Yan si Herlene Budol. Ang kanyang kalug moment sa behind the scenes ng Black Rider, patok. Saan tayo papunta tayo? Baka dito. Kasi sabi ni ate, di ba kapag yung mga bangka-bangka, kailangan yung ganun-ganun. Balansi-balansi ba? Habang nasa bangka, aba, bumabangka rin sa kanyang punchline si Herlene. Hindi rin nawala ang pagiging kwela ni Herlene sa mismong serye kung saan gumaganap siya bilang si Pretty na niloko ng asawa. Pagdating sa drama, hindi rin nagpakabog si Herlene. Viral nga ang confrontation scene nila na gumaganap na asawa niya sa serye. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi!
Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.